Sa lahat ng pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas, wala nang mas kontrobersyal o mas masalimuot pa. Sa ika-150 anibersaryo ng kanyang kapanganakan, mula sa punto de vista ng popular na kultura, parang inaalat yata si Aguinaldo. Sa mga sunod-sunod na naglabasan ng mga pelikula gaya ng General Luna ay biglang nabuo ang hindi paborableng imahen ng unang Pangulo ng Pilipinas. Kesyo naging sunod-sunuran daw siya sa mga elite ng kanyang gabinete, kesyo inutos raw niya ang pagpatay kay Antonio Luna at syempre ang pagpataw ng kamatayan kay Andres Bonifacio at kapatid na Procopio na kailangan daw gawin para hindi mahati ang himagsikan. Noong 1960s, hindi rin kaaya-aya kay Aguinaldo ang mga aklat ng mga historiador na nasimula naman ng mga tala ni Mabini. Ayun daw kasi isa sa mga naging problema. Masyadong naging mahaba ang kwento ng buhay niya. At alam natin, kadalasan, pag humahaba ang nobela, ang bida, minsan, nagiging kontrabida. Pinagkaitan siya ng tadhana na magkaroon ng kamatayan ng martir at sa halip ay natunghayan pa ng bansa na kumulubot, sumuko, niyurakan ng dangal, tinakwil ng mga kaibigan at umanib pa sa kaaway. 1935, tumakbo sa pagkapresidente laban at natalo kay Manuel Quezon ang Commonwealth Elections. At syempre habang kampanya naging target ng black propaganda. At noong World War II, nasa maling parte siya ng kasaysayan. Pumanig sa mga Hapon at nanawagan pa sa mga gerilang Pinoy na sumuko na. Nabansagan tuloy na collaborator at sandaling kinalong ng mga Amerikano. March 22, birthday ni Aguinaldo. At kapag nagba-birthday daw si Aguinaldo, maraming nangyayari. Ika-28 birthday niya nung siya ay nahalal na Pangulo in absensya sa Tejeros Convention at ang eleksyon na nagkahetot-hetot dahil dineklarang null and void ni Bonifacio at dinagtagal na uwi dito. Pagkatapos din ng kanyang birthday sa Palana noong March 22, 1901 sa Isabela, nahuli siya ng mga Amerikano. Sa makapal na hamog ng kasaysayan at sa isang bansang ingrato at maigsi ang alaala, marami pa rin tayong dahilan para siya ay saluduhan. Kulang isang episode sa dami ng dahilan, pero ito lang ang iilan. Meron tayong bandila, pambansang awit at iba pang simbolo dahil kay Aguinaldo. Dahil sa kanya, tayo ang unang republika sa Asya. Namatay sa edad na 95, February 6, 1964. Wala pala siya eh. Ito nga 95 na, tumatakbo pang senador. Anong lihim ng inyong lakas? Tanungin mo yung Panginoon. Siya lang nakakasagot kung bakit nandito pa ako ngayon eh.